So good morning everyone. So this is the session number 3 of week number 3 of General Mathematics, the geometric sequence. So tapos na po tayo sa Fibonacci sequence, tapos na tayo sa arithmetic sequence, dito na po tayo sa last discussion for week number 3, the geometric sequence. Ano po ba ang geometric sequence? It's a sequence in which each term after the first is obtained by multiplying the term by a fixed non-zero number called common ratio. Ibig sabihin daw po, kapag yung mga term ay pinagmumultiply sa hindi zero number, ibig sabihin pwede po siyang 1, pwede sa 2, 3, 4, 5, 6, or kaya sa negative number, basta hindi po zero, at multiplication ang pattern, that is geometric sequence. Okay po, multiplying yung pattern. Okay? So, yun po ay tinatawag nating common ratio. Ano yung common ratio? Ayun po yung pattern na pinag-multiply para makuha yung mga term. Example, 3, 6, 12, 24, 48. Each term is multiplied by 2. Si 3, bakit ba siya naging 6? Kasi minultiply sa 2. Si 6, bakit ba siya naging 12? Kasi minultiply sa 2. Si 12, bakit ba naging 24? Kasi minultiply sa 2. Si 24, bakit naging 28? Kasi minultiply sa 2. So, ganito po yan. 3, 6, 12, 24, and 48. So, si 3, bago maging 6 times sa 2, kaya po siya naging 6. Si 6 times sa 2, kaya siya naging 12. Si 12 times sa 2, that is 24. And si 24 times sa 2, kaya siya naging 48. Ibig sabihin, ito pong common na pinag-multiply or ginamit sa multiplication ay tinatawag nating common ratio. So, kung sa arithmetic sequence, ano po, common difference, yung pagitan, ito naman po ay common ratio kung tawagin. Kasi po, pare-pareha sila na minultiply sa 2. Uulitin ko, kapag multiplication na ang ginamit, so that is geometric sequence. Anong pinagkaiba niya kay arithmetic? Si arithmetic po ay addition or subtraction. Si geometric po, susulat ko, pag sinabi nating arithmetic, so, pwede po siyang addition or i-add or isusubtract. Subtract. Kapag naman po geometric, that is multiplication lamang. Okay po? So, ayan po ang pinagkaiba nila. Si arithmetic for add at saka subtract. Si geometric for multiplication only. So, ayan po yung pinagkaiba po nilang dalawa. Another one. 2, 6, 18, 54. So, each term, ano po, ay minultiply saan? Sa 3. Very good. Kasi si 2, bago siya naging 6, minultiply sa 3. 2 times 3, 6. 6 times 3, kaya naging 18. 18 times 3, kaya naging 54. Therefore, that is example of geometric sequence kasi nag-multiply sa 3. So, 2, 6, 18, and 54. So, si 2, bago naging 6, nag-times ng 3. Si 6, bago nag-18, nag-times ng 3. Si 18, bakit naging 54, nag-times ng 3. Pare-parehas na multiplication by 3. Ito ay tinatawag na common ratio. Ano po? Common ratio yan. At ito po ay example ng geometric sequence. Bakit geometric? Kasi multiplication ang ginamit. So, sana clear? Sa geometric, multiplication yung pattern. Ano po, kung natandaan yung example ko last time sa doubling, na kung saan pinag-time sa 2, geometric sequence po iyon. So, ngayon, paano naman nahanapin yung common ratio? Sa halimbawa, ganito yung given. Hirap po kami mag-identify kung ano po ang magiging common ratio. May formula tayong gagamitin dyan. So, that is R is equal to A sub 2 over. When you say over, that is division. A sub 1. Okay? So, ano po ang A sub 1? Ano po ang A sub 2? Ito ang A sub 1. Ito ang A sub 2, A sub 3, A sub 4. Ano po? So, sa A sub 2, sino sa A sub 2? Si 15 kasi siya yung pangalawang number. Sa A sub 1, siya po si 3. Ano po? Sige, sulat natin. 3, 15, 75, and 375. Okay, tingin tayo dito sa board. Okay. Si A sub 2, siya yung 15, yung pangalawang number. So, siya po yung 15.
over a sub 1. Sino sa a sub 1? Yung 3. Yung unang number, that is 3. So, paano natin isosolve yan? That is 15 divided by 3, that is 5. Therefore, ang ating pong common ratio ay 5. Okay po, ganun lang kadali. So, i-check natin. 3, bakit ba siya naging 15? Times sa 5. Si 15, bakit ba naging 75? Times sa 5. Si 75, bakit naging 375? Times sa 5. Mas madali natin makukuha ang common ratio kapag i-divide natin yung pangalawa at yung unang number. Okay po? So, ganun po kunin ang common ratio. Therefore, ang common ratio po nitong sequence na ito ay 5. Another one. If we the sequence 64, 32, 16, and 8. So, ano po ang a sub 1? Ito ang a sub 1. Ito ang a sub 2. Ito ang a sub 3. Ito ang a sub 4. So, ulitin ko po. Ano po? I-divide lang po natin yung una at yung pangalawa at yung unang term. Yung pangalawa at ang unang term. So, isulat ko po ulit. A sub 2 over a sub 1. So, ang sequence natin 64, 32, 16, and 8. So, ito yung a sub 2. Ito yung a sub 1. Na po. So, ayan. So, a sub 2 natin ay si 32. A sub 1 natin ay si 64. Okay? So, i-divide lang po natin yan. 32 divided by 64. Divide natin. Sige po. Tignan natin. 32 divided by 64. Sorry, 64. So, that is 0.5. So, therefore, ang common ratio po ng sequence na yan ay 0.5. Ibig sabihin po, si 64 bakit naging 32? Times sa 0.5. Si 32 bakit naging 16? Kasi times sa 0.5. Si 16 bakit naging 8? Kasi times sa 0.5. Therefore, this is the common ratio. So, ganun lang po ang gagawin. So, ulitin ko, pwede po ang negative, pwede ang positive, basta wag lang ang 0. Ito po ay hindi 0, that is 0.5. Ano po, magkaiba ang 0 sa may decimal. Okay? So, ganun lang po kino-compute ang common ratio para mas mabilis. Si a sub 2 o yung pangalawang number ay i-divide sa unang number, which is yung 64. Sige nga, try natin. Find the next term of the sequence. Ano yan? 3, 9, 27, 81. Ano yung kanilang common ratio? Ulit, common ratio, yung pangalawang number, i-divide sa unang number. 9 divided by 3. Compute natin para sure. 9 divided by 3. So, that is 3. Ano po? 3 ang common ratio. Ibig sabihin, 8 times lang po yan, bawat isa sa 3. So, 3 times 3, kaya naging 9. 9 times 3, kaya naging 27. 27 times 3, kaya naging 81. Tapos yung dalawa, hanapin natin. Sige, dito. 3, kaya po naging 9 kasi times sa 3. Si 9 kaya naging 27, times sa 3. Si 27 kaya naging 81, times sa 3. Para makuha yan, si 81, ita-times kay 3. Anong sagot? O tingnan sa calculator. 81, ita-times kay 3. Anong sagot? 243. That is 243. 243. Para makuha yung kasunod, ita-times ulit sa 3 si 243. Okay po, 243 times 3, ang sagot po ay 729. Ibig sabihin po, ito po ang dalawang kasunod na term dito sa sequence na ito. 243 at 729. Ano ang common ratio? That is positive 3. Kasi po si 9 ay dinivide kay 3. Si second, a sub 2 at si a sub 1 ay dinivide, that is 3. Okay? Another one. 150 at 25. So, kunin muna natin ang kanila pong common ratio. Ano ba ang common ratio ng yan? Yung a sub 2, i-divide sa a sub 1. So, 50 si a sub 2, i-divide kanina kay a sub 1 sa unang number. Pangalawa, ito si a sub 2, ito si a sub 1. Ayan po yan. So, pag di-divide, 50 divided by 100. Para sure. 50 divided by 100. So, that is 0.5 din. So, 0.5 ang ratio. Ano po? Ang ratio po nila, ang ratio nito ay 0.5. Paano natin kukunin yung dalawa? Sige, sulat natin. 100, 50, 25, ano yung dalawang kasunod?
So, ang ating ratio nga, common ratio is 0.5. Ayan po yung itatimes natin each term. 100 times 0.5, kaya naging 50. 50 times 0.5, kaya naging 25. Same lang din po, 25 times 0.50 or 0.5. Sa calculator, ang last term ay 25 times 0.5. So, that is 12.5. So, 12.5 ang kasunod na term. Paano makukuha yung kasunod? Ita-times ulit sa 0.5. So, 12.5 ita-times sa 0.5. That is 6.25. So, 6.25 yung kasunod na term. Therefore, ang next term po dito sa sequence na yan ay 12.5 at 6.25 kasi nag-multiply ng 0.5 kasi ito po yung ating common ratio. Okay? So, ganun po ang pag-solve ng geometric sequence. Okay, next. So, finding the end term. Ito naman, may formula din tayong gagamitin katulad ng arithmetic. So, imbis na tayo naglilista ng napakarami, may formula tayong gagamitin. So, ano ba ang formula ni geometric? So, that is a sub n is equal to a sub 1 multiplied by the common ratio raised to n minus 1. So, may raise. Ibig sabihin ng raise, exponent po iyan. Ano po? So, a sub n is equal to a sub 1 multiplied by r raised to n minus 1. Exponent. Ano po? O yung a sub 1, alam na natin yan, first term. Yung n, kung ilan yung number o kung ano ang hinahanap. Yung r, yung common ratio. Let's have an example. Find the sixth term up to 618. Okay. Ang una natin malaman, yung a sub 1 ay si 2. Unang number. Si n, ano po ang n? Yung 6 kasi 6th term ang hinahanap. Ano ang r? Ano ang common ratio? O tinuro ko kanina, si a sub 2 i-divide kay a sub 1 para makuha yung common ratio. Ano po? Yung a sub 2, ano ba ang a sub 2 natin dan? Yung 6. I-divide kanino daw? Kay 2. Yung 6, yung a sub 2 sa taas, si a sub 1 sa baba, yung common ratio niyan. I-divide lang yan. 6 divided by 2, 6 divided by 2, and that is 3. Therefore, ang common ratio ay 3. Okay, yung r, 3 po. Okay, sulat natin yung given. A sub 1 ay, ano po ang a sub 1? Si 2. O si 2. Ano po ang r? Yung kakakompute lang natin kay r, 3. Yung common ratio. Ano ang n? Ang n po natin ay yung 6. Kasi 6 term ang hinahanap. 6. Okay, yan. O, solve natin using this formula. Sige, lawakan ko. O, a sub n, ano yung n? Yung n natin ay 6. Therefore, that is a sub 6 is equal to a sub 1. Ano yung a sub 1? That is 2. O, that is 2. Nakalagay times. So, ita-times natin yan. Kanino daw? Kay r. Kay common ratio ng r, 3. O, times 3. Then, exponent na n minus 1. Ano ba yung n? Exponent, ibig sabihin nasa taas. n ay 6. O, ilalagay sa taas is 3. Minus 1. Saan nagaling yung minus 1? Sa formula. So, ganun po mangyayari. Ano po? Ang first naman na gagawin natin dyan ay isolve muna natin yung nasa taas, sa exponent. So, that is 2 times 3. 6 minus 1, that is 5. So, meron na tayong exponent na 3 raised to 5. Ito yun, 3 raised to 5. Yan muna yung isosolve po natin. So, isulat muna natin si 2. Itulat yung x. Ano bang ibig sabihin ni 3 raised to 5? O, exponent. Ibig sabihin nan, 5 beses ita-times si 3. Kung ilan yung nasa taas na number, ganun karami ita-times yung nasa baba, yung base. So, ang equivalent po nan, that is 3 times 3 times 3 times 3 times 3. 5 beses ita-times si 3. Ayun yung ibig sabihin ng exponent. So, paano po yan sa calculator? Sir, sa calculator, pwede po yan 3. Hanapin yung ganun symbol, then 5. O, ipapakita ko. Pwedeng 3. Ito yon yung xy. Yan. Yun, ganung symbol. Yung, tingnan niyo yung ganung symbol. Exponent yan. Tapos, yung 5 sa taas. 5. So, that is 243. Okay po. So, pwede naman din, kahit wag niyo hanapin yun, pwede din tong yung xy nga lang. Kasi x2 ginagamit niya kapag 2 lang yung taas. F5 yung nasa itaas. So, xy na lang po. So, sa calculator scientific, pwede naman po yung, 3 raised to
5. May automatic po na tinataas agad sa 5, 243 din po yung sagot. So parehas lang po yan nung kanina. 243. Therefore, ito po ay 243. So, 243 to. Then, yan, pwede natin i-simplify. 2 times 243, calculate natin. Times, yung 2 times 243. Ang sagot po ay 486. Therefore, yung A sub 6 o yung pang-anim na term dito po sa sequence na ito ay 486 ang sagot. So, ganun po na-compute ang geometric sequence using this formula. Ano po, huwag kakalimutan na may exponent po tayo. Ang exponent po natin, ayan po ang exponent na kung saan tinatimes po sa sarili. Kung ilan yung nasa taas na number, ganun karami mo itatimes yung nasa ilalim. So sa calculator, pwede nyo pong hanapin yung ganang symbol. Okay? So next, another example. Find the 8th term of negative 1, negative 5, negative 25, and negative 125. Paano yan, sir? May negative na. Dyan po kami natatakot sa negative. Baka mali-mali. Okay lang yan. Basta sundin lang natin yung ating pong tinuturo. Ulit, kailangan natin makuha yung common ratio, yung R. Paano kukunin ang common ratio? Yung second term o yung A sub 2 ay i-divide lang kay A sub 1. Diba? Ang pagkuha kay R, that is A sub 2 over A sub 1. Di ba po? Ano yung A sub 2? Yung pangalawang term. Ano yung pangalawa? Negative 5. O negative 5. Over. Ano yung A sub 1? Negative 1. Yan. I-divide nyo lang yan. Negative 5 divided by negative 1. O tingnan natin. Negative 5. Ay, sorry. Negative 5 divided by negative 1. So, ang sagot po ay positive 5. So, ibig sabihin po, ang sagot dito ay positive 5. So, kapag dinivide yan ha, o kahit dito sa scientific, negative 5 divided by negative 1, positive 5 ang sagot. Okay po, ibig sabihin, ang common ratio nila ay positive 5. Ito yung R. Okay? O, ano pang A sub 1? Dito sa given, yung negative 1 ang A sub 1. Kasi ayun yung unang number. Ano yung N? Yung N ay 8. Kasi po, 8 term yung hinahanap. So, ibig sabihin yung N natin ay 8. So, solve natin. Using the formula, A sub N is equal to A sub 1 times R raised to N minus 1. Substitute lang po natin lahat ng given. Ano po yung N? That is 8. So, A sub 8. Ano yung A sub 1? Negative 1. Negative 1. Times ano yung R? That is 5. Nakuha natin kanina. Raised to N. Ano yung N? 8. That is 8 minus 1. So, nasubstitute na natin lahat ng given. Ang unang isosolve ay yung exponent. 8 minus 1, that is 7. Okay, kopya lang yan. Negative 1 times 5, that is 8 minus 1, 7. O, ayan, may exponent na tayo ulit. O, ibig sabihin na, si 5 ay 7 na beses ita-times. 5 times 5 times 5, 4. 5, 6, 7. O, ganun lang po yan. I-expand lang natin. Pero paano sa calculator? That is 5 exponent of 7. So, ganito sa calculator. 5 exponent. Yung, kung may xy kaya xy. Kung ganito ang symbol na meron sa calculator, go. Pwede po iyan. 5 raised to, o ganun yung symbol ha. 7. Ang sagot ay 78,125. Ibig sabihin, ang sagot po ay 78,125. Ibig sabihin, yung 5 raised to 7 ay 78,125. So, kopya lang, negative 1 times 78,125. Yan. Simplify. I-times lang, negative 1 times 78,125. O, negative 1 times 78,125. 78,125. Ang sagot po ay negative 78,125. Ibig sabihin po, ang A sub 8 na hinahanap po ay negative 78,125. So, ayan po yung solution dito po sa given na ito. So, sana po clear po, ano po, yung pagkuha ng ratio, ano po, na kung saan si A sub 2 ay dinidivide lang kay A sub 1, yung paggamit ng formula, yung paggamit ng
exponent na kung saan kung ilan yung number sa itaas, yun yung beses na itatimes mo yung number. Okay po? O kaya gamitin nyo yung calculator na ganito. Okay? So, yan.